upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikisama sa kanyang mga kahirapan na ako'y matulad sa kanya ay sa kanyang kamatayan. Upang aking makamit sa anumang paraan ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. May pinagpala ng Panginoon pagbabasa ng kanyang mga salita. Ngayon po, makaupo na po ang pulungan at mga kapatid, ngayon po ay dadako tayo sa pag-aaral ng katekismo sa dakilang araw bilang 23. Ito po ay mula sa sermon ni Dr. Wes Bredenhaupt. At ito po ay may pamagat, ang mabuting balita ng pag-aaring matuwid. Minamahal kong mga kapatid kay Kristo. Tuwing ikalawang taon, nagsasagawa ang Legionnaire Ministries ng survey tungkol sa mga paniniwalang theological ng mga tao sa Amerika. Kasama na rin ngayon ang United Kingdom. Isa sa mga tanong na ibinigay, ilang taon na ang nakalipas ay ito. Sang-ayon ka ba o hindi sa pahayag na ito? Itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao, hindi dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil lamang sa pananampalataya kay Kristo. Mga kapatid, tayo po ba ay sasang-ayon o hindi? Itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao, hindi dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil sa pananampalataya kay Kristo. Sa Estados Unidos, umabot sa 71% ang mga nagpapakilalang evangelical ay sumang-ayon. At sa United Kingdom naman, 69%. Ang pahayag na ito ay tunay na ayon sa Biblia. Sinabi ng Roma, Kabanata 3, talatang 28, sapagkat pinaniniwalaan natin na ang tao ay inaaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Ngayong hapon, mabuting pagkakataon ito upang suriin natin kung tunay nating naunawaan ang doktrina ng pag-aaring Madrid. Napakahalaga ng tulong ito. Kaya dapat tayong paulit-ulit na pinaalalahanan tungkol dito. Isa ito sa mga pagpapala ng regular na pangangaral mula sa ating katekismo. Ang araw ng Panginoon bilang 23 ay malinaw na nagtuturo tungkol sa mahalagang paksang ito. Upang magsimula, kailangan muna nating maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pag-aaring matuwid. Sa pinakasimple nitong kahulugan, tungkol sa kung paano nagiging matuwid ang isang tao sa harapan ng Diyos. Ang larawan dito ay isang hukuman. Ang Diyos ang siyang hukom. Ang pag-aaring matuwid ay nangangahulugang ipinapahayag ng hukom na tayo ay matuwid sa kanyang harapan. Hindi ito isang proseso, kundi isang minsanang deklarasyon. Hindi lamang tayo pinawawalang sala ng Diyos. Ipinapahayag din niya na tayo ay matuwid. At higit pa dito, inaampon pa niya tayo bilang kanyang mga anak at tagapagmana. Hindi mo makikita ang ganitong hukuman sa mundong ito. Natatangi ang hukuman ng Diyos
at ang pag-aaring matuwid na ginawa niya para sa mga sumasampalataya kay Kristo. Ito ang mabuting balita ng Ebanghelyo. Ngayong hapon ay pag-aaralan natin ang makabibliang Ebanghelyo ng pag-aaring matuwid. May 3 puntos tayong pag-aaralan sa hapong ito. Una, ang pangangailangan ng pag-aaring matuwid. Pangalawa, ang batayan ng pag-aaring matuwid. At pangatlo, ang kasangkapan ng pag-aaring matuwid. Pinapakita po dito 3 bagay lang po, pangangailangan, batayan, at kasangkapan. Una po, ang pangangailangan ng pag-aaring matuwid. Sa Pilipos 3, gumamit si Apostol Pablo ng matinding salita laban sa mga kaaway ng Ebanghelyo na nagbabanta sa iglesia ng Pilipos. Ginawa niya ito dahil mahal niya ang mga mananampalataya at nais niya silang ingatan. Makikita ito sa talata 2 kung saan 3 beses niyang sinabi, mag-ingat kayo. Ipinapakita din na seryoso ang panganib. Mapanganib ang mga bulaang guro at kailangang maging mapagbantay ang iglesia. Ano ba ang nakataya rito? Sinasabi ng Pilipos, Kabanata 3, talatang 19, na ang kanilang maling itinuturo ay humahantong saan? Sa kapahamakan. Tinatanggahan nila ang isang napakahalagang katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya nalalagay sa panganib ang kanilang kaligtasan. Mula sa Pilipos 3, makikita natin ang mga bulaang gurong ito ay mga Hudyo na nagtuturo ng kaligtasang nakababatay sa gawa. Naniniwala sila kay Kristo, ngunit para sa kanila ay hindi sapat si Kristo lamang. Kailangan pa raw samahan ng mabubuting gawa at pagsunod sa kautusan ni Moises upang maging matuwid sa harapan ng Diyos. Parehong nakita ni na Pablo at ng mga bulaang guro na kailangang maging matuwid ang tao sa Diyos. Ngunit magkaiba sila sa pagtingin sa tao at sa kakayahan nitong iligtas ang sarili. Malinaw ang sinasabi ni Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 3, at mula sa awit 14, walang matuwid. Wala, kahit isa. Lahat ng tao ay nasa ilalim ng kasalanan. Sinasabi rin ng Isayas, Kabanata 64, talatang 6, na ang lahat ng inaakala nating mabubuting gawa ay parang maruming basahan sa paningin ng Diyos. Walang halaga ang mga ito upang tayo maging matuwid sa Kanya. Kaya sinabi ni Pablo sa Aklat ng Roma, Kabanata 3, talatang 20, sapagkat walang taong aring ganapin sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan. Hindi tayo maaaring maging matuwid sa Diyos ayon sa sarili nating paraan. Kung tayo man ay magiging matuwid, ito ay ayon lamang sa paraan ng Diyos at ayon sa Kanyang salita. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ang tunay na Ebanghelyo ng pag-aaring matuwid. Ganito rin ang itinuturo ng ating katekismo. Nagkasala tayo laban sa lahat ng utos ng Diyos. Hindi natin natupad kahit isa sa mga ito ng lubos. At hanggang ngayon ay may hilig pa rin tayo sa kasamaan.
Ano ang may harap natin sa hukom? Upang tayo'y pawalang sala. Ano may harap natin? Wala! Kung tayo lamang, wala tayong may pagtatanggol sa ating sarili. Kasama ni Isaias, masasabi natin, sa aba ko, ako'y napahamak. Ang ikalawang punto, ang batayan ng pag-aaring matuwid. Narito ang puso ng mabuting balita. Paano maipapahayag ng Diyos na tayo ay hindi lamang pinaniniwalang sala, kundi tunay pang matuwid sa kanyang harapan? Ang sagot ay si Kristo lamang. Tulad ng sinasabi ng ating katesismo, ang sakdal na kabayaran, katwiran at kabanalan ni Kristo ay binibilang sa atin. Ang lahat ng kanyang pagdurusa para sa kasalanan at ang kanyang ganap na pagsunod sa buwang buhay niya, ipinagkaloob sa atin. Sa dakilang pagpapalitang ito, ang ating mga kasalanan ay ibinilang kay Kristo. At ang katwiran ni Kristo ay ibinilang sa atin. Parang yung sinasabi kanina ni Pastor Lance, no? Yung pagpapalitan. Kaya kapag tayo tiningnan ng Diyos, hindi na niya nakikita ang dati nating pagkatao. Ano ang nakikita sa atin? Nakikita niya tayo na nakay Kristo. Ito ang batayan ng ating pag-aaring matuwid. Makikita rin ito sa Pilipos 3. Sinabi ni Pablo na tinalikuran na niya ang anumang katuwirang mula sa kanyang sarili. Ang lahat ng dati niyang ipagmamalaki ay itinuturong niyang walang kabuluhan. Sa halip, nais niyang matagpuan kay Kristo na may katuwirang mula sa Diyos. Kailangan niya ng katuwiran ng iba. Ang katuwiran ni Kristo lamang. Ganito rin ang itinuturo ng Roma, Kabanata 3, talatang 21 hanggang 24. Ang katwirang mula sa Diyos ay hiwalay sa kautusan. Ibig sabihin, wala itong kinalaman sa ginagawa ng tao. Ito ay biyayang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang batayan ng ating pag-aaring matuwid ay ang biyayang pagkakaloob ng Diyos ng katuwiran ni Kristo. Wala tayong ginawa upang tayo'y maging karapat-dapat dito. Sa katunayan, ginawa natin ang lahat upang hindi tayo maging karapat-dapat. Ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang pabor na hindi natin pinaghirapan. Ito ay pabor na ibinigay sa mga taong karapat-dapat sa kaparusahan. Tayo ang mga makasalanang pulubi na naghimagsik laban sa Diyos. Ngunit, pinagpakitaan pa rin na tayo ng awa kay Kristo. At habang lalo nating naunawaan ito, lalo nating mamahalin ang Diyos at lalo tayong mapupuspos ng pasasalamat sa Ebanghelyo. Ang pangatlong puntos po, ang kasangkapan ng pag-aaring matuwid. Paano natin tinatanggap ang lahat ng ito? Sinasabi ng katesismo, kung tatanggapin ko lamang ang kaloob na ito sa magitan ng pusong sumasampalataya at sa magitan lamang ng pananampalataya ko, matatanggap ang katwirang ito. Ang pananampalataya lamang ang kasangkapan ng pag-aaring matuwid.
Sa aklat ng Pilipos, Kabanata 3, talatang 9. Sinabi ni Pablo na ang katwiran ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang pananampalataya, ang kamay na tumatanggap sa dakilang kaloob ng Diyos. Ganito rin ang sinasabi sa Roma, Kabanata 3, talatang 22. Ang katuwiran ng Diyos sa magitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Ngunit may nagtatanong, Pastor, paano naman ang Santiago 2:24? Ang tao ay inaaring ganap sa magitan ng mga gawa at hindi sa pananampalataya lamang. Hindi magkasalungat sina Pablo at Santiago. Magkaiba lamang sila ng gamit ng salitang aariing ganap. Kay Pablo, ito ay tumutukoy sa deklarasyon ng Diyos na tayo ay matuwid. Kay Santiago naman, ito ay tumutukoy sa pagpapakita o pagpapatunay ng tunay na pananampalataya sa harap ng mga tao. Makita rin ang kanilang tinutugon ng tanong. Si Pablo, paano magiging matuwid ang tao sa Diyos? O paano magiging matuwid ang tao sa harapan ng Diyos? Kay Santiago, paano maipapakita na tunay ang pananampalataya? Kaya malinaw pa rin ang turo ng Biblia. Tayo ay inaaring matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Mga kapatid, may mga hamon sa atin ng Ebanghelyo tungkol sa pag-aaring matuwid. Bago tayo magtapos, mahalagang tingnan ang ilang habon laban sa Ebanghelyong ito sa ating panahon. Una, pagkasentro sa sarili. Pagkasentro sa sarili. Isinuturo ng ating kultura na ito natin ang ating lahat sa ating sarili, sa ating imahe, tagumpay, at kagustuhan. Ngunit itinuturo ng Ebanghelyo na kailangan nating tumingin kay Kristo at hindi sa ating sarili. Hindi tayo maililigtas sa magitan ng paghahanap ng kabutihan sa ating sarili. Ang ating katwiran ay nasa kay Kristo lamang. Ngunit maaaring maging makasarili, maging ang ating pananampalataya. Maaaring sumusunod tayo sa Diyos dahil lamang sa gusto natin makakuha ng biyaya at pagpapala. Ngunit tawag tayo ng Biblia na luwalhatiin ng Diyos dahil nilikha tayo para sa Kanyang kaluwalhatian. Ikalawa, labis na pagiging abala. Ulitin ko, labis na pagiging abala. Labis na pagiging abala. At madalas, ang pagiging abala ay nagiging sukatan ng kalagahan ng isang tao. Ngunit ang panganib nito ay maaaring isipin natin na ang ating halaga sa Diyos ay nakabatay sa ating ginagawa. Parang iniisip natin, kung mas magsikap ako, mas mamahalin ako ng Diyos. Ngunit hindi ito Ebanghelyo. Sinasabi ng Ebanghelyo na wala tayo magagawa upang dagdagan ang pag-ibig ng Diyos sa atin kay Kristo. Ang ating pagkakilanlan ay hindi na nakabatay sa ating nagagawa, kundi sa ginawa ni Kristo para sa atin. Sa pangwakas po, mga minamahal kong kapatid kay Kristo,
ang ebanghelyo ng pag-aaring matuwid ay salungat. Ulitin ko ho, ang pag-aaring matuwid ay salungat sa pag-iisip ng mundong ito at maging sa ating makasalanang puso. Ulitin ko po mga kapatid, ang ebanghelyo ng pag-aaring matuwid ay salungat sa pag-iisip ng mundong ito at maging sa ating makasalanang puso. Likas sa atin ang itaas ang ating sarili. Kaya kailangan natin hindi lamang ng pananampalataya, kundi pati ng kababaang loob, mga kaloob ng Diyos. Manalangin tayo na patuloy tayong bigyan ng Diyos ng mga kaloob na ito upang gaya ni Pablo ay makilala si Kristo at ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay at ang pakikibahagi ng kanyang mga pagdurusa. At sa huli, ay makamta natin ang muling pagkabuhay mula sa mga patay. Magandang hapon po. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, amang banal na mapangyayari sa langit. Patuloy po kami nagpapasalamat sa pinagkaloob mong aral at pagkaunawa ng bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, yung pag-aaring matuwid na iyong ipinadalang mensahe ay lalo naming maunawaan upang ang pag-aaring matuwid, Panginoon, ay makamta ng bawat isa. Sapagkat sa magitan lamang ng pananampalataya, maaari namin magawa ito. Kaya ang lahat ng ito, amay aming pinagpapasalamat sa iyo. Pinapapurihan ka namin, pinaparangalan sa pangalan ni Jesus. Amen.